No Jokic, Murray, and Gordon for the Nuggets. Pero DeAndre Jordan sa first possession pa lang, ginawa yung role ni Jokic. Na-anticipate di man yung handoff pero continuous yung movement ni Reggie Jackson. And what a bounce pass from Jordan. Hindi pa na-layup, tumalikod na agad. Angas naman nun. Dito naman yung disrespect nila kay Jordan. Hindi man lang nila ito kino-consider na threat kaya pinagbayad sila neto. Alam na agad yung decision ni Subats Mag-help talaga siya leaving the lane open for an alley-oop to DeAndre Jordan. Again, siya na naman, kinain niya lang yung Clippers sa ilalim, going for the second chance points. Pinanood lang talaga siya na mag-crash into the paint imbes na i-box out. Ito, simple pick and roll action ni Jackson at Jordan. At saan ba dapat si Harden? Hindi niya naman sinundan si Holiday papuntang corner. So, might as well i-cover niya yung lane ni Jordan. Pero andun lang siya, tamang nod lang. Resulted to another dunk for DeAndre Jordan. Kaya patuloy pa rin ang suggestion kong dapat si Harden yung off the bench kesa si Russell Westbrook. Kasi bago dumating si Harden, okay naman na yung Clippers. As in, real contender na sila, lalo't naglalaro na si Kawhi. They are winning games. Sinabi ko pa ng paulit-ulit, kahit hindi na matuloy yung trade, ayos lang, hindi na nila kailangan yon. Pero biglang nasira pagdating ni Harden. Like, hindi ba dapat common knowledge na kapag merong new member is dapat off the bench talaga? Hindi yung pinipilit agad nila na magiging okay to. Frustrated lang as a fan kasi yung burden laging pinapasa nila kay Westbrook kapag hindi maganda yung laro ng team. Like, dapat si Westbrook off the bench. Nasisira lang sila. And kasi, some games, Westbrook is breaking up shots pero iba naman na yung role niya dito sa Clippers. Imagine him on that spot kay Harden. Tingin nyo ba, tatayo lang si Brody and will not go for the block, diba? Mas solid yung defense nila with Russ, PJ, and Kawhi. Tapos si Harden na yung bahala sa second unit. Siya na mag-maximize ng talent sa bench. Nasayang lang kasi ako sa potential na pwedeng maabot ng Clippers. Kapag si Westbrook yung kasama ni PG, mas napapadami yung attempts niya, mas fluid yung offense. Like, alam nila yung puntos na mag-generate is kay PG at kay Kawhi. Not until mag-ball handle si Harden. Like, ano ba yung gagawin niya? And masyadong matagal talaga yung possession sa kanya. Tingnan nyo naman si Harden dito. Putik, hindi ka ba mapabad trip kung ikaw yung coach? Tao niya si Holiday pero nakaganyan lang siya. Tapos nag-start na si Jackson mag-create. Bigla niyang kinuha si DeAndre Jordan just to see him na nag-play ng defense. And Justin Holiday is wide open in the corner. Bang! This one, another possession na hindi nila lare-respeto si Jordan. Pagka hand-off, all focus na sa ball handler. And ayun, dak-dak na naman para kay Jordan. Dito naman makikita natin yung one-on-one defense ni Harden kay Reggie Jackson. Ayun, kinalmut-kalmut lang, resulted to an easy 2 points. Again, naka-cover naman na si Kawhi pero hindi talaga nila binibigyan ng pansin si Jordan. Nagsishow kayo palagi sa handler kahit naka-cover naman na yung initial defense. Another duck-duck for Jordan. Ito naman, icing on the cake. Ibo-blow by niya lang din talaga si Harden. Good help from Kawhi pero mainit talaga si Jackson.